Remnants ng low pressure area na C91W na dating bagyong Kabayan nasa labas na ng ating par ngayong araw. Inaasang magiging maulan sa kalurang bahagi lalo na sa bahagi ng Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa at magiging improved weather condition sa bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Mga isolated showers iiral sa halos buong bansa itong maghapon at yung ating stainless ay manunumbalik. Manipis na shear line na natiling umiiral sa extreme northern Luzon. Expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley at Batanes Group of Islands. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 20, 2023. Ang oras natin boys from umaga ay alas 9:45 na ng umaga. Yung mga dinaanan ng dating bagyong si Kabayan ay sa ngayon ay nagkakaroon na ng improved weather condition at mabalik na naman muli ang maaliwalas. Pero may mga ilang kaulapan pa rin dahil yung remnants ay nagpapang-abot pa rin sa area lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula. So expected pa rin mga ilang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero unti-unting good weather improved condition na po sila dyan. So expected ang unti-unting pagbabalik ng kanilang alinsangan simula bukas. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy pa rin, klaro at mostly cloudy pa rin umiral din sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan, base na rin sa ating live CCTV snapshots at sa recording ng ating weather station dito sa Caloocan. Sa lowest temperature na yung Talanac Weather Station, ngayong 5:50 AM, kaninang madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon ay medyo katamtamang malinsangan pa rin, umiral sa amin na 32.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon, 1:25 PM. Ibig sabihin lamang, bahagyang tumaas din ng heat index kahapon na umabot ng 41.3 degrees Celsius. Pagtatabi natin sa init pandama sa iba't ibang bahagi ng bansa, ayon sa datos si Pag-asa, nangunguna sa may pinakamataas na heat index ang Zamboanga Peninsula. Kahapon, despite na inuulan-ulan sila din kahapon at 43 degrees Celsius. Pero sa ating PH Extremes in past 24 hours, despite na inuulan, ay umabot pa rin sa 36.4 degrees Celsius ang temperatura sa Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin lamang maagang umaraw o umalinsangan na agad since kahapon sa bahagi ng Zamboanga Peninsula despite na nakakaranas sila ng mga pag-uulan. Siguro ay maaga nang nagkaroon ng improved weather condition dahil maaga kasing naging sobrang remnant. So halos hindi na kasi may kukonsider na active low pressure area itong si dating bagyong Kabayan. So yung kanilang temperatura, despite nagiging maulap, ay nasa 36.4 degrees Celsius ang tindi ng alinsangan sa Zamboanga Peninsula. Sa pinakamababang temperatura naman sa Baguio City, almost stationary, halos bumabalik sa 17 degrees Celsius pero eksaktong temperaturang naitala ay nasa 16.8 degrees Celsius, ang pinakamababang temperatura sa buong bansa sa Baguio City. Pero pagdating sa inulan naman, since past 24 hours, nanguna ang Puerto Princesa dahil nga po yung presence ng remnants nitong si 91W ay umabot ng pag-ulan sa bahagi ng Puerto Princesa na 200 mm ang halos violent rain showers naranasan nila dyan since past 24 hours. Wala kami naitalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Halos maghapon, madalas lamang ang magiging mostly cloudy at very gloomy. At sa ating monitoring dashboard, makikita nyo si 94W, inalis na po na aking tropical cyclone sector dahil mukhang erroneous lamang ang monitoring nito. Kaya inalis na lamang kaagad. Which is wala naman kasing significant tayong nakikitaan sa satellite imagery. So, imposible talagang magkaroon yan ng tropical o convection dyan sa area na yan sa silangan ng Camarines Norte na naipost ko sa Facebook page kahapon. Sa ating outside humidity ay nasa katamtaman tayo na mataas ang saturation at 71%. Bumababa ito ng 2% since last hour. So bahagyang nasa 1,012 hectopascals ang ating atmospheric pressure. So mukhang
medyo lumalayo o naglalaro pa rin sa may extreme Northern Luzon ang pagitan ng ating northeast monsoon at umiiral kasi na naman ang ating easterlies na inaasahang magpapainit na naman sa silangang bahagi nito ng Luzon at Southern Luzon na magdudulot na naman ng mga di inaasahang kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating high tide low tide status, may 1 hours and 9 minutes pa to maximum low tide. So, bad news pa rin. Diyan sa Pangpang na Manila Bay, layo-layo pa rin tayo mga folks. Pero ingat sa inaasahang mataas pa rin na pag-alon na dyan sa Kanluran dahil yung remnants ni dating Bagyong Kabayan ay nananatili pa. Bagamat ito ay palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Sa ating almanac, sumikat po ang haring araw kaninang 6:15 AM. Tinaasahan lulubog itong mamayang hapon at 5:31 PM. Madilim na po ito. First quarter po tayo kaya ang moonrise natin ngayong tanghali at 12:19 ngayong tanghali. At tinaasahan lulubog ito hating gabi na, mamaya at 12:42 AM na ng hating gabi. First quarter po tayo at 53% illuminated ang sinag ng ating buwan ngayon. Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes ay magiging partly cloudy ang buong maghapon. Tsansa ng pag-ulan mababa lang at 3% according sa forecast and BC weather forecast system ng aking webpage. Bukas magiging partly cloudy pa rin ang maghapon at mababa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila according sa forecast at 10% lamang. Pero magiging partially cloudy ang halos maghapon natin hanggang bukas yan ng Huwebes. Highs and lowest temperature expected maglalaro po sa 31 to 33 degrees Celsius. Ang lowest temperature expected maglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. Yung sa local weather advisory natin ay namataan pa nila ni Pag-asa daw ang low pressure area na to. Nasa layong 185 kilometers south ng Puerto Princesa, Palawan. Pero hindi na masyado significant yan, maikukonsider. Para sa aking analysis ay isa na lamang itong remnant ng low pressure area na palabas lang ito ng PAR natin mamayang nitong maghapon. Diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery mula sa infrared dust para makita natin kung gaano kakapal itong shear line na umiinag sa may bandang extreme northern Luzon, sa may bandang Santa Ana, dyan sa may bandang Cagayan Valley. Kung makikita ninyo sa infrared dust, kitang-kita po natin yung manipis na shear line dyan sa may extreme northern Luzon na yan. So, yung mga kaulapan nag-accumulate dyan na sumasalubong sa easterlies dito sa may silangang Pasipiko ay magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat lalo na sa bahagi ng silangang parte ng buong Luzon, damay-damay na maging ng bahagi ng coastlines ng Bicol Region at Eastern Visayas. So, dahil po dyan sa pamumuo ng ating shear line pa rin, bagamat manipis ito, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan, lalo na ng mga taga-Batanes, Group of Islands area. Pero yung potentially na heavy rain showers ay hindi masyado significant pa, medyo manipis lamang. So typically mga light to moderate showers ang iiral dyan sa bahagi ng Batanes Group of Island. Kasama na ilang bahagi siguro ng Apari at ilang bahagi ng Ilocos Norte. Pero halos hindi ito mararamdaman. Bagamat din sa may bandang Cagayan Valley ay magkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat, mga ilang light moderate showers din. Okay lamang yan dahil tumataas po kasi ang dry spell dyan. So wala tayong magiging bad news dyan. Kung umulan man sa area na yan ng Batanes Group of Islands, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging ng Kasiguran, Aurora, hanggang dyan sa bahagi ng Isabela. Pero sa kanluran pa rin ng Northern Luzon, manatili pa rin mataas ang ating dry spell sa area na yan hanggang dyan sa bahagi ng Pangasinan at Zambales area. Pero sa may Central Luzon, bababa ng Angeles, Pampanga at ilang bahagi ng Bulacan, damay na ang NCR at bandang Calabarzon, magiging partly cloudy at gloomy po ang ating hipapawirin pa rin Magkaroon man lang pag-ulan dyan, typically drizzle lang o parang wisik lamang ng pag-ulan. Maging dyan sa may bandang Camarines Norte, pababa na ng buong Bicol Region, dyan sa may Catanduanes at ilang bahagi ng Iriga, Legazpi City, kaduluduluhan na ng Sorsogon area. And the rest ng buong Southern Luzon, magiging partly to mostly cloudy din ng iiral, magkaroon lang din ng mga ilang light to moderate showers, expected yan nitong maghapon mga post. Medyo mataas ang saturation kasi ng ating water vapor dyan. Kung titingnan natin sa water vapor surface, ay mataas po ang ating water saturation maging ng bandang Southern Luzon.
Epekto rin siguro yan ng malawakang remnants sa to at yung water vapor na sumasama dito sa may remnants ng low pressure area na si dating Kabayan. So nasasama yan at combination na rin kasi ng ating stainless na nagkakaroon ng water saturation sa bahagi ng Southern Luzon. So magkakaroon ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan na may ilang di inaasang pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Mindoro at dyan sa may bandang hilaga ng Palawan, sa Coron, Palawan area. So kung lalapitan natin ng bahagi diyan sa may bahagi ng El Nido hanggang Taytay, despite na magiging katamtaman ang lagay at medyo maalinsangan, may sikat ng araw dyan sa area, pero mula sa bahagi ng Puerto Princesa, expected pa rin ang heavy rain showers na nakikitaan natin dito sa ating infrared heavy rain potential. Ibig sabihin, inaasang aabot pa rin o lagpas ng 100 mm ang ini-expect pa rin na buhos ng ulan hanggang dyan sa bahagi ng Kalayaan Islands. Ingat po mga folks, lalo na sa ating mga Philippine Coast Guard na nagbabantay sa West Philippine Sea. And the rest ng Southern Luzon, kasama ng bahagi ng Marinduque at Romblon, magiging katamtaman din at magiging partly cloudy ang areas na ito ng Tabyas Island sa may bahagi ng Romblon at ilang bahagi ng Masbate at Panay Island. Although, mas maaraw na po ang iiral dyan at medyo umiiral na ang maalinsangan sa area ng Southern Luzon hanggang sa ilang bahagi ng west portions ng Visayas, Central at Eastern Visayas. Expected pa rin ng mga ilang isolated na light rain showers nitong maghapon mga folks, lalo na sa kalulurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. So magdala na lamang ng pananggalang sa ulan anytime, pero maganda na rin yan dahil sa magiging pagsikat ng araw ngayong araw. The rest ng Central Visayas at Eastern portions ng Visayas ay magiging katamtaman din at makakaranas na ng mga pagsikat ng araw at alinsangan. Pero sa bahagi nito ng Northern Samar, sa may Lawang, Katarman, magiging partly tumusikaw din at mga kalat-kat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, maging dyan sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar, magdala na naman ng pananggalang. Although hindi naman aabot sa ngayon na aabot sa heavy rain showers, typically mga hanggang moderate rain showers ito at maaaring hindi rin iman ito nagtatagal. At sa bahagi ng Mindanao ay buong silangan ng Mindanao magiging maalinsangan na muli ngayon ang bahagi na yan. Diyan sa bahagi ng Surigao City pababa ng Butuan and the rest ng Surigao del Sur at Caraga. Siyempre, mula dyan sa may Compostela Valley at Davao Region, ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur na po yan, magiging maaliwalas at maalinsangan na po. At dahil sa wala na masyadong maulap tayong nakikita rito, expected ang pagbabalik ng alinsangan. Matapos na mga ilang araw na mga malakasang pag-ulan sa ilang bahagi na yan ng Eastern Mindanao. So, magdala na naman ng pananggalang sa tinding sikat ng araw nitong maghapon mga folks, ay dahil magiging tuloy-tuloy ay maaliwalas ang panahon dyan at maalinsangan, baging ng areas ng Sorsogon at ilang parte ng BARMM o ng bahagi ng Maguindanao, mula dyan sa Cotabato, pataas ng Marawi at Iligan, Tagum at Kapatagan at Osamis City. Pagkaroon man ng ilang mga partly cloudy, expected lamang yan dahil lamang sa mga ilang saturated water vapor na sasalubong dahil sa expected na pagtaas muli ng temperatura at heat index sa area na yan. At sa huli, ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, despite na mataas ang kanilang temperatura dyan, dahil sa maagang nagkaroon na ng improved weather conditions since past 24 hours, asahan na muli ang tuloy-tuloy na alinsangan ngayon at mga may di inaasahang scattered rain showers pa rin pagdating ng hapon o ng gabi. Ingat na lamang at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw dahil mabilis po ang pagtaas agad ng humidity o hot humid sa area na yan mga folks. So iwasan po masyadong magpapawis sa pagbabalik ng tindi ng alinsangan dyan. Maging sa kaduluduluhan ng isla ng Basilan at Ulu-Suluna. Dahil palabas na po ng ating PAR yung ating remnants ng low pressure area. So hindi na nakaka-influence yung malawak na kaulapan na ito ng remnants ng LPA dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kaya asahan ang pagbabalik ng tindi ng alinsangan sa buong areas ng Mindanao at Visayas area. Kung bibisitahin naman natin ang ating computer-generated tropical cyclone sector, itong remnants ni Jilawat o ni dating bagyong Kabayan ay halos very insignificant na po yung sirkulasyon. So remnants o under dissipation pa rin siya. Expected yan malulusaw
kung hindi man ito maghapon, expected paglabas na lamang nito ng Philippine Area of Responsibility, tuloy na itong aalisin ng ating tropical cyclone sector. Sa ngayon, nasa pinaka-border, palabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. So siguro bago magtanghali, expected nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa kanlurang bahagi ng Batarasa. Hindi na natin susukatin kung gaano kalayo yan. Dahil palabas naman na ito ng ating PAR at hindi na ito significant na active low pressure area na maituturing. Asahan na lamang kasi ng mga pag-ulan ang iiral dyan sa buong bahagi ng Puerto Princesa pababa ng Brooks Point at Batarasa. Ingat na lamang sa malakasang pag-ulan at iwas na rin kung sakaling mga babahain sa areas na yan ng Palawan dyan sa may Puerto Princesa pababa ng Batarasa. Ingat na lamang. Pero wala tayong namamataan bukod dyan sa palabas na PAR ng ating dating bagyong si Kabayan. So far, wala tayong namamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po si 94W na itinaas kahapon, inalis na ng tuluyan ng aking tropical cyclone sector. Hindi naman talaga siya very significant na isang active low pressure area. Maaaring normal na ulap lamang ito o trough. So, napaka-walang significant yan na maituturing ng isang low pressure area. And the rest, wala tayong expected. At mukhang hanggang sa matapos na ang taon ng 2023, wala po tayong aasahan na pamumuo ng anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Naibigkas at na-report ko na po yun kahapon. So, expected na yun mga folks. So, kung sisilipin natin sa ating West Pacific Basin na monitoring, tropical cyclone probability, itong C92W mukhang mananatili na lamang siguro siyang shallow low pressure area at mukhang hindi na ito magiging significant na magiging active na bagyo. Kung magiging active na bagyo man yan, malayo po itong lalapit sa bansa dahil mukhang iba ang direksyon kasi niya, gaya na aking analysis since 3 days ago pa ay mukhang pahilaga o pa-north-northeast ang nagiging kilos nito. Medyo pataas po siya na palayo dito sa ating bansa. So, hindi na masyadong significant pa yan na magiging banta sa kalupaan ng Pilipinas. At so far sa ating global spectral model, hanggang sa matapos na nga po ang taon, ini-expect natin na wala tayong inaasahang pamumuo ng anumang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at sa labas ng ating PAR. Hanggang dyan na hanggang 24 na nga yan ng Disyembre. So ayan, hanggang dispiras na po yan ng Pasko. So hanggang araw ng Pasko, wala tayong inaasahan na may pamumuo. So, mukhang magiging merry po ang ating dispiras ng Pasko dahil wala po tayo o zero bagyo po tayo hanggang sa Pasko. So, maging sa ating mga computer models, hindi na natin masyado makukomentuhan ito dahil in-expect na nga po, hanggang 25 na nga po at according dito, hanggang 26 ng Disyembre, wala pa rin tayong namamataan na anumang significant na low pressure area na may mamubuo. So, maging kay SMWF, wala. Nagkakaroon lang ng mga ilang shallow trough dito sa may bandang Marshall Islands. Pagdating ng bandang 25 hanggang 26. Pero, nanatili itong insignificant pa rin at wala pa rin tsansa ng namamataan tayo o pamumuo. However, ay maaaring bantayin pa rin natin. Siguro, pagkatapos ng Pasko, maaaring dyan na natin malalaman yung significant nito na pamumuo dahil may nakikita kasi si GFS pagsapit nga po ng araw ng Pasko o 26 ng Disyembre. So, titingnan natin hanggang sa matapos ang buong taon na ito na kung may mabubuong any invest o low pressure area. Pero mababa na talaga rin ang tsansa na magkaroon ng bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang taong 2023. Yun lang magiging good news natin, mga folks. O silipin naman natin ang nationwide daily rainfall averages. Kung pagbabasehan natin sa data feed ni Pag-asa, na natiling way below normal ang halos buong kanluran ng bansa. So dahil sa pagtaas din dahil diyan ay ina-expect ang pagtaas pa rin ng ating dry spell. So damay na ang bahagi na NCR. Ang nagkakaroon lang ng natiling below normal pa rin ang ilang bahagi ng silangan ng bansa. So, lumalabas hanggang mula nitong December 1 hanggang 18 ng December, mukhang walang sapat na pag-ulan sa buong bansa.
At nai-report na rin natin ng mga nakaraang linggo dahil sa pagtaas ng ating drought at dry spell sa bansa. Bagamat ang tatlong araw from December 16 hanggang December 18 according dito ay malakas ang naging pag-ulan, daily rainfall mataas po ang record ng daily rainfall. Kung titingnan natin ay ang buong silangan ng bansa, kung mapapansin ninyo, di ba? Nabanggit ko naman sa inyo na mas madalas talagang uulanin ay ang buong silangan ng bansa, hindi kumpara na sa kanluran ng bansa. Kapag ganito talagang buwan, ganyan talaga ang nagiging pag-ulan yan, mga folks. At kung sisilipin naman natin yung near real-time daily vegetation and drought sa Pilipinas, makikitang nanatili pa rin mataas yung probability of drought index sa extreme northwestern Luzon. Yan mula sa Ilocos Norte. Yung kanluran na yan ang parte ng Luzon. Diyan sa Hilagang Luzon. So damay-damay na ang La Union, Ilocos Norte, ilang areas ng Central Luzon at Zambales at Pangasinan. So medyo nanging critical po ang areas na yan. May mga nagsasabi kasi na hindi naman namin ramdam, naging malamig nga dito abangan nyo po next year. Diyan niyo po malalamdaman yung aking sinasabi. Sa ngayon, maaari ninyong sabihin yan, pero hindi po nagsisinungaling ang ating monitoring dahil maging ang bahagi ng Mindoro, ilang portions ng Palawan, ay bahagya na ring nakataas ang ating drought at dry spell indexes. So, kung mapapanood ninyo yung mga report ni Pag-asa, maaaring sinasabi na nga yan at nagbibigay na rin sila ng babala dahil sa after ko makapag-report ng sunod-sunod ng report, updates regarding sa ating drought sa Pilipinas, maaaring napanood na rin ito ni Pag-asa at nagbigay na rin sila ng babala regarding dito mga folks. Hindi po biro yan dahil next year po, maging yung ating klima, yung ating climate, temperature ay tumataas na nga po. Halos mahigit 1 degree Celsius po at posible pa nga pong umabot ng halos 2 degree Celsius ang ating global temperature. Ang combination niyan ay hindi man maganda next year. So, inulit ko paghandaan ito ng ating mga LGUs, lalo na sa mga apektuhan na ito sa kanlurang bahagi ng bansa, hindi lang ng bahagi ng northwestern Luzon. At halos ilang bahagi ng kanlurang bahagi ng bansa, maapektuhan yan ng ating dry spell. So hopefully napapaghandaan na yun ngayon pa lang ng ating mga local government. Dahil next year ay expected, tataas po ang presyo ng ating pagkain at hindi po ako nagkulang sa ating babala na ini-expect po na magkakaroon tayo ng krisis sa pagkain dahil po sa magiging epekto na ito ng dry spell at sa combination na rin ng El Nino phenomenon. Kung titingnan natin, mababa lamang yung naging pag-ulan sa halos buong bansa. Mababa, Ang napakataas lamang ay ang ating drought at dry spell index. So, yun lamang ang ating magiging concern. Yung pag-ulan kasi, wala Halos way below normal pa rin ang pag-ulan sa bansa. Yun, kukunti lang yung buhos ng ulan despite na nagiging maulan sa silangang bahagi ng bansa. Hindi pa rin nagiging sapat. So, yun lamang magiging concern natin hanggang next year niya ng 2024. Yung ating peak of amihan season ay malapit na po. Sa 22 na po ng Disyembre ang ating winter solstice. Yan na po yung pinaka-peak ng ating amihan. At mula dyan ay magsisimula ng bababa yung levels ng ating amihan unti-unti. Dahil sa 22 na po kasi yung pinaka-highest peak ng ating winter season. So, ibig sabihin yung pinaka-winter solstice, yun na po yung pinaka-peak ng ating amihan season. At unti-unti niyang mag-re-reverse after ng December 22, 2023. Yan na po yung pinaka-maximum ng solstice na kung saan mahaba ang gabi kumpara sa umaga sa Pilipinas. At dahil dyan ay dyan na po yung magiging umpisa ng unang pag-descend ng ating amihan hanggang sa susunod niya ng 2 buwan ng year 2024. So inulit ko, habang nasa peak na ng winter solstice o ng ating peak ng ating amihan season, i-enjoy na po natin habang malamig dahil sa unang 2 buwan natin, mga January o February ng next year, ng 2024, medyo malamig pa yan. Pero sa katapusan ng 2024, ini-expect na yan na unti-unti na pong magpapalit ang ating klima at dyan na po natin mararamdaman
ang tindi ng alinsangan. At maaaring sa February pa lamang next year, mararamdaman na natin yung epekto ng El Nino dahil nga po sa very warm po ang ating temperatura na sa Pilipinas dahil na rin sa pagiging tagtuyot natin, expected ay maaga pa lamang mga February. Diyan, mararamdaman na natin yan unti-unti. Despite na mayroon pa rin mga konting hamihan yan sa buwan ng February next year. So, at least, yung December 22 na yan, yung ating winter solstice, magiging first point na ng ating warning na malapit nang magtapos o malapit na pong matatapos ang ating amihan season. I-enjoy na po natin ang mga buwan na yan hanggang sa unang buwan ng January next year. At sa ating astronomical event ay so far mayroong ang astronomical event lang natin is yung perihelion ng Mercury. So medyo tricky rin para makita ito dahil nasa west sa horizon ito at halos hindi natin makita to. Very low horizon naman tayo eh. At may Leonis meteor showers po tayo. Ipapost ko po yan sa Facebook page, ang buong detalye niyan mga folks ha. So mukhang dalawa ang ating magiging astronomical event ngayong araw. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, December 20, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 20, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto ninyong malaman na hindi natin i-report ngayong umaga at sa lagay na magiging temperatura natin sa Caloocan gamit ang weather station at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.